Carl POV. I keep staring her while eating fries that I bought a while ago. We're then eating lunch, but she still has this appetite to eat fries and I feel amazed with her. I'm happy seeing how comfortable she is with me. Can you tell me everything about you? Tanong ko dito na ikinatigil nito sa pagkain. Tumingin to sa akin. If that is okay with you. Pahabol ko na ikinapula ng pisngi nito. Alam ko na hindi pa to sanay sa endearment namin at ganun din naman ako. But I want to be a good boyfriend to her at gusto ko rin malaman ng lahat ang tungkol dito dahil may mga katanungan na pumapasok sa isip ko matapos ang aksidente na muntik na makapatay dito. I want to protect her and knowing all about her is the first step that I must do. At mukhang naintindihan naman ito ang iniisip ko dahil sumilay ang ngiti nito na nakapagpabilis ang tibok ng puso ko. It sounds gay but that's reality. Okay, Mr. Carl. Sagot pa nito sa akin na simulan agad ang pagkukwento. Nagkwento rin to ng bagay-bagay na hindi ko alam kung makakatulong ba sa paghahanap ng kasagutan sa mga katanungan ko. Alam mo ba? Ang sabi ni Mama may best friend sila ni Papa na isa pang babae. Very close daw sila ng mga kabataan pa nila pero nagbago daw ang pagkakaibigan nila nung umamin si Papa ng nararamdaman niya kay Mama. Natuwa naman si Mama sa pagtatapat ni Papa sa kanya dahil may gusto rin siya noon kay Papa. Pero iba daw ang naramdaman ng isa pa nilang best friend nung naging sila na ni Mama at Papa. Lumayo na ang best friend nilang yon at nagsimulang magalit kay Mama. Sinabi daw sa kanya nung kaibigan niyang yon na kukunin niya daw lahat ng meron si Mama at hindi na naituloy ni Stella ang sasabihin nito dahil bigla nilang tumunog ang aking cellphone. I look at her to get her permission for me to answer the call. Ngumiti naman to kaya agad akong tumayo at bahagyang lumayo dito para sagutin ang tumatawag. Ang tumatawag sa akin ay ang aking sekretarya na si Miss Barbara para ipaalala sa akin na may gaganaping meeting mamaya. Miss Barbara? Tawag ko sa sekretary ko. Yes, sir? Halata sa boses nito na tinataranta to sa ginawa kong pagtawag dito. I have some task for you. What task, sir? Can you do some research about Stella Dizon parents and other person who are connected with that family? Yes, sir, noted. Agad na sagot nito sa kabilang linya. Pinutol ko na ang tawag at tumingin kay Stella na ngayon ay kumakain na ulit ng fries. Everything will be clear soon. Stella POV. Kararating ko lang ngayon dito sa school. Napapangiti pa nga ako dahil kakaalis pa lang ni Mr. Carl na siyang naghatid sa akin dito sa school. Nang hindi ko na matanaw ang kotse nito, ay naisipan ko nang pumasok ng gate. Malapit na ako sa gate na magulat ako na may bigla na lang humigit sa akin na malakas na ikinatumba namin sa semento. Napakunot na upa ko nung malaman ko na si Yuan palang humigit sa akin at nakaibabaw ako ngayon dito. Nang mapagtanto ko ang aming posisyon, ay agad akong tumayo at pinapagpagan ang suot ko ngayong palda. Napansin ko na may nakatingin na sa aming mga estudyante at isa roon si Athena na panikuhan ng larawan sa amin ni Yuan. Mukhang kanina pa to. I told you girls, hindi siya girlfriend ni Carla. Sabi pa ni Athena na halata sa boses na masaya ito. Babalingan ko sana to kung hindi ko lang napansin ng isang motorsiklo na nasa hindi kalayuan mula sa aming kinatatayuan. Nakasakay sa motorsiklong iyon ang lalaki muntik na ring sumaksak sa akin. Ngumiti ito sa akin at pagkatapos ay may pinakita pa tong baril sa akin. Bigla kong kinalabutan at kinabahan. Ayos ka lang? Narinig kong tanong ni Yuan na ikinabaling ko dito. Okay lang ako. Sagot ko dito na agad bumalik ang tingin sa lalaking nakamotor pero wala na ito. Sino kaya siya? Wala sa sarili na tanong ko. I know him. Sagot naman bigla ni Yuan na ikinatingin ko dito.
Napakunot noo ko lalo nung mapansin ko ang nakaalali nitong isang balikat. Mukhang napuruhan to sa pagkakabagsak namin. Are you okay? Nag-aalalang tanong ko agad na lumapit dito para suriin ang braso at balikat nito. Napansin ko ang gasgas sa braso nito dahil siguro sa semento na pinagbagsakan namin. Yes. Natigil ang pagsisinungaling nito sa akin nung pisilin ko ang balikat nito. Halatang masakit yon. Magsisinungaling pa eh. Tara na sa klinik. Akit ko kay Yuan na hinigit ang isa nitong braso para makapasok na ng gate at makapunta na sa klinik. Ang landi talaga? Narinig ko pang wika ni Athena. Hindi ko na lang to pinansin dahil wala akong oras na makipag-away pa dito. Bahala to sa buhay nito. Hey bitch! Sigaw pa nito pero nagpatuloy lang ako sa paglalakad habang hinihigit si Yuan. Nandito kami ngayon ni Yuan sa loob ng klinik. Medyo maayos naman ang balikat nito. May naipit lang daw na litid kanina dahil sa pagkakabagsak ko dito. Pero ayos na to ngayon. Yun lang ang sabi ng nurse. Nakaupo lang ngayon si Yuan sa patient bed. Habang ako naman ay nakaupo sa isang upuan na naroon na nasa katapat ng higaan ni Yuan. Paalis na rin kami maya-maya. Actually, ang hinihintay ko lang tumayo si Yuan. Pero hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan kung bakit nakaupo lang doon si Yuan at hindi gumagalaw habang nakayuko. Hindi ko nga maiwasan na hindi mapakunot noo sa tuwing mapapatingin ako dito. Mukha kasing ang lalim ng iniisip nito. May problema ka ba, Yuan? Hindi ko na napigilang itanong dito. Nag-angat naman to ng tingin at tumitig sa mga mata ko na ikinailang ko bigla. Pakiramdam ko kasi parang may gusto tong sabihin sa pamamagitan ng mga titig nito. Napaiwas ako bigla ng tingin dito. What are you going to do if you are the reason of your parents' death? Tanong ni Yuan na ikinatingin ko dito bigla. Napakunot-o ako at naguluhan sa sinabi nito. Ha? What are you going to do if you are the reason of your loved one's suffering? Tanong ulit ni Yuan sa mahinang tinig. Pakiramdam ko ay parang may sumaksak sa aking dibdib dahil sa sakit na bigla kong naramdaman. Pakiramdam ko kasi ay sobrang lungkot ngayon ni Yuan at hindi ko alam kung bakit nasasaktan din ako para dito. What if you still have a brother? Tanong nito na ikinukunot na ako naman. Para kasing hindi ng sarili nitong tinatanong nito ngayon, kundi ako mismo. Naramdaman ko bigla ang pagkabog ng aking dibdib dahil sa biglang tanong nito. Ano bang gusto mong sabihin, Yuan? Naguguluhang tanong ko dito. Napayuko naman si Yuan at narinig ko ang ginawa nitong pagbuntong hininga. Ramdam ko ang bigat na dinadala nito sa dibdib. Muli itong nag-angat ng tingin sa akin. Saglit tong tumitig sa mga mata ko at nakita ko ang pagkawala ng isang butil ng luha sa mata nito. I feel his pain. I can't hide it anymore, Stella. About what happened a while ago. Hindi na ituloy ni Yuan ang sasabihin nito dahil sa biglang pumasok sa klinik si Leonard. I'm sorry for interruption. Gulat na wika ni Leonard na nagpalipat-lipat pa ang tingin sa amin ni Yuan. Napatingin naman ako kay Yuan nung maramdaman ko ang pagtayo nito. Yuan, ano ba yung gusto mong sabihin? Tanong ko kay Yuan habang nakakunot noo. Napatigil naman sa ginagawa si Yuan sa pagkuha nito sa bag nito. Walang ekspresyon ang mukha na tumingin to sa akin. I tell you some other time, I have to go. Sabi nito na kinuha na ng tuluyan ang bag nito at pagkatapos ay lumabas na rin ng klinik. Bumaling naman ako kay Leonard at sinamaan to ng tingin. Nakaistorbo kasi to sa usapan namin ni Yuan. Mukhang may mahalaga pa naman tong sasabihin sa akin. Nahihiyang napakamot na lang sa batok nito si Yuan. I'm sorry.
Sabi pa nito na alanganing ngumiti sa akin. Okay, ano bang sadya mo sa akin? Tanong ko kay Leonard. Tumingin naman to sa akin at ngumiti. Can I talk to you? Tanong nito sa akin. Pagkatapos naming mag-usap ni Leonard, ay dumiretso ako sa malapit sa mall since wala pa naman pala kaming klase. Ako lang mag-isa dahil ang magaling kong best friend ay nakikipag-date kay Aidan. Mukhang pinagpapalit na ako ng babaeng yon. Alam ko na may relasyon na ito at si Aidan dahil sinabi na rin yung sa akin ni Marigold. Well, masaya ako para sa mga to dahil bagay naman sila at mukhang masaya naman ang mga to sa isa't isa. I'm happy for my best friend's happiness. Ang pinag-usapan pala namin kanina ni Leonard ay tungkol sa pakiusap nito na pumunta ako sa birthday party ng mami nito dahil gusto daw ako makita ng mami nito. Hindi naman ako tumanggi dahil ang mami pala nito ang nag-imbita sa akin at binigyan na rin ako nito ng invitation. Mukhang mahilig ang pamilya nito sa mga party. Napangiti na lang ako. Nang mapagod ako sa pag-uuli sa mall, ay naisipan ko na lang na pumunta sa restaurant para kumain. Since gutom na rin naman ako, agad akong umorder ng mga gusto kong kainin at pagkatapos ay naghanap na ako ng aking mapwepestuhan. Mommy, I want more spaghetti. Burger for me, Dad. Napatingin ako sa dalawang batang babae na nakikiusap sa mga parents nito. Okay kids, but please behave, okay? Sabi naman ng daddy ng mga ito. Tumahimik naman ang dalawang bata at umupo ng maayos. Napangiti ako dahil sa nakita. Naisip ko na balang araw ay magkakaroon din kami ng makukulit na anak ni Mr. Carl. Nawala ang pagkakangiti ko at namalitan nyo na pamumula ng aking pisngi. Gosh! Ang landi mo, Stella? Well, yun naman kasi talagang gusto ko, ang magkaroon ng masayang pamilya katulad ng pamilyang meron kami dati ni na mom and dad, kasamang isa kong kapatid, bago mamatay ang mga to. Bigla akong nakaramdam ng lungkot dahil naalala kong mga ito. Nawala lang ang lungkot ko at napangiti na makita ko na lumingon sa akin ang dalawang bata at ngumiti. Ang cute talaga ng mga to. Do you really love kids, ha? Narinig ko na sabi ng isang boses na ikinalingon ko dito. Napakunot noon naman ako nung makita kong ex-girlfriend ni Mr. Carl na si Bea na ngayon ay umupo sa katapat na inuupuan ko. Hindi ako nakaimik dahil sa kabiglaan. Ngayon ko na lang ulit ito nakita matapos nung sa beach. Anong ginagawa nito dito? I'm here to buy some gift to my ex-boyfriend. Sabi nito na ikinukunot noo ko. Si Mr. Carl bang tinutukoy nito? Hindi to nakatingin sa akin, kaya hindi ko makitang ekspresyon ng mukha nito. Waiter please. Tawag nito sa isang waiter na agad namang lumapit dito. Sakto namang dumating ang mga in-order kong pagkain, pero pakiramdam ko ay wala na akong ganang kainin pang mga yon. Bumaling sa akin si Bea at ngumiti. How are you? Tanong pa nito sa akin. I'm fine. Sagot ko naman dito na ikinatawa nito ng mahina. Napakunot noon naman ako. Anong nakakatawa? You are cute and very young. No wonder why Carl fell for you. Sabi nito na ikinukunot na ako lalo. Ngumiti lang to sa akin. But anyway, I miss him badly. Bali walang dagdag nito. Hindi ko naman to pinansin na ikinatawa nito na mahina. Are you not jealous? Tanong pa nito. I'm not. Sagot ko dito. Bago kinuha ang knife at nagsimulang hiwain ang in-order kong karne. Narinig ko naman na tumawa na naman to ng mahina. Kaya noon ko lang napansin na halos magkadurog-durog ng mga karne at tumutunog na pala sa plato dahil sa sobrang pagkakahiwa ko doon. You are telling the opposite of what you feel. Sabi pa nito. Hindi ko na lang to pinansin. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga nito. Like you, we used to love to have a big and happy family.
I want to have my own children, play with them, and laugh with them. That's why we decided to get married back then. Wika nito na ikinatingin ko dito. Ngumiti ito sa akin, pero halata sa mata nito ang lungkot. So, ikakasal na sana to at si Mr. Carl noon? Nakaramdam ako bigla ng lungkot knowing na ikakasal na pala dapat si Mr. Carl dito noon. But he can't make my dream come true. And I'm so stupid because I left him. Sabi nito, na halata sa boses ang sobrang pagsisisi. Napakunot noon naman ako sa sinabi nito. Gusto ko sana tong tanungin pero umiwas na ito ng tingin sa akin. What is she trying to say? At dito na po nagtatapos ang part 33 ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone!